Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang panibagong paglalakbay kung saan ang puso ang ating magiging gabay. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay isang paraiso. Ngunit paano kung ang paraisong pinangarap mo ay isa palang ginintuang hawla? Paano kung ang mismong pag-ibig na dapat magpapalaya sa'yo ang siya palang unti-unting kumikitil sa iyong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala sa Ang Basag na Sumpaan. Ang marangyang bakal na tarangkahan ng Hacienda de los Recuerdos ay dahan-dahang bumukas sa kanilang harapan. Tila isang bibig ng isang higante na handang silang lamunin. Para kay Sinagtala Sandoval o Tala kung tawagin ng mga malapit sa kanya, ang bawat pag-usad ng sasakyan ni Bantayog del Mar sa daanang nalililiman ng mga sinaunang puno ng akasya ay nagdudulot ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Isang kabog na pinaghalong pananabik at hindi maipaliwanag na kaba. Ito na yon, ang araw na makikilala niya ang pamilya ng lalaking pinakamamahal niya. Huwag kang kabahan, mahal ko. Malambing na bulong ni Bantayog, ang isang kamay nito ay marahang pumisil sa nanginginig niyang kamay. Nandito lang ako. Magugustuhan ka ni Mama. Ngumiti si Tala. Isang ngangiting pilit niyang pinatatag kahit pa nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang mga salita ni Bantayog ay musika sa kanyang pandinig, isang balsamo sa kanyang nag-aalalang puso. Sa loob ng 2 taon nilang relasyon, si Bantayog ang kanyang naging kanlungan. Ang matatag na pader na kanyang sinasandalan sa tuwing ang mundo ay nagiging magulo. Ngunit nang matanaw niya ang mansyon sa dulo ng daan, tila huminto ang kanyang paghinga. Ito ay hindi isang simpleng bahay, isa itong palasyo na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malawak, puti, at napapalibutan ng hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos. Maganda ito, walang duda. Ngunit meron itong lamig. Isang katahimikan na tila nakakabingi na para bang ang bawat haligi at bintana nito ay may itinatagong libu-libong alaala at mga lihim. Bantayog, napakalaki. Tanging nasabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa engrandeng istruktura. Ito ang Hacienda de los Recuerdos, sagot ni Bantayog na may halong pagmamalaki. Ilang henerasyon na ito sa aming pamilya. Pagbaba nila ng sasakyan, isang babaeng nasa katanghalian na ang edad. Nakasuot ng isang eleganteng bestida, ang sumalubong sa kanila sa may malaking pinto. Ang kanyang tindig ay perpekto. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Siya ay si Doña Luningning Ilustre del Mar. Magandang hapon po, bati ni Tala. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Ngumiti ang Donya, ngunit napansin ni Tala na ang nangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata, matalas at mapanuri, ay tila sinusuri ang kabuuan ng kanyang pagkatao sa isang tingin lamang, mula sa simpleng suot niyang damit hanggang sa sapatos na pinili niya. "So, you are Sinagtala," sabi ni Doña Luningning. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "My son has told me so much about you. Welcome to our home." Pumasok sila sa loob at lalong humanga si Tala sa karangyaan ng lugar. Mga antigong kasangkapan, malalaking painting na nakasabit sa dingding, at isang chandelier na kumikinang na parang libu-libong bituin. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pakiramdam na tila siya ay isang estranghero, isang dayuhan sa isang mundo na hindi siya kabilang. Ang hapunan ay isang formal at tahimik na kaganapan. Ang bawat kilos ay tila may sinusunod na patakaran. Ang paraan ng pag-upo, ang paggamit ng mga kubyertos, ang hindi pagsasalita hanggat hindi kinakausap. Si Doña Luningning ang namumuno sa usapan, at ang mga tanong niya kay Tala ay tila isang interogasyon na binalutan ng tamis. "Saan nga ulit nagtatrabaho ang iyong ama, Hija?"
Tanong nito habang eleganteng hinihiwa ang kanyang pagkain. Isa po siyang guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya namin, Doña Luningning. Magalang na sagot ni Tala. Isang marangal na propesyon, sabi ng Donya, ngunit may himig sa kanyang boses na tila kabaligtaran ang sinasabi. At ang iyong ina? Nasa bahay lang po. Siya po ang nag-alaga sa aming magkakapatid. Tumango-tango si Luningning, isang maliit na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, nararamdaman ni Tala ang pagbalisa ni Bantayog, ngunit nanatili itong tahimik. Ang katahimikang yon ay mas mabigat pa kaysa sa mga tanong ng ina nito. Pakiramdam ni Tala, siya ay nasa isang entablado, sinusuri ng isang hukom na nagbigay na ng hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Doña Luningning. Bantayog, iho, samahan mo ang iyong Tio Ricardo sa library. Mayroon kayong dapat pag-usapan tungkol sa negosyo. Utos nito. At ikaw, Sinagtala, halika. May ipapakita ako sa iyo sa kusina. Sumunod si Tala. Ang puso niya'y muling kinakabahan. Iniwan siya ni Bantayog na may isang nag-aalalang tingin. Ngunit iyon lang, walang salita, walang pagtutol. Sa pagpasok nila sa malawak at makintab na kusina, pakiramdam ni Tala ay lalo siyang lumiit. Ngumiti si Doña Luningning sa kanya, isang ngangiting na ngayon ay may bahid na ng lamig. Sana masanay ka sa mga patakaran dito, Hija, sabi nito sa isang boses na malumanay, ngunit may diin. Ang pamilyang ito ay may mga tradisyon na hindi kailanman mababali. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang babala. Isang pader na hindi niya basta-basta magigiba. Ang babala sa likod ng mga salita ni Doña Luningning ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig ng malawak na kusina. Ang nangiti sa mga labi ni Tala ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon habang pinoproseso ng kanyang isip ang lahat. Mga tradisyon na hindi mababali. Mga patakaran. Sa isang iglap, ang marangyang mansyon ay naging isang teritoryo na may hindi nakikitang mga pader at hangganan. Ang pagiging asawa ng isang Delmar ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, Hija. Ito ay tungkol sa tungkulin. Pagpapatuloy ni Doña Luningning. Ang kanyang boses ay tila isang guro na nagpapaliwanag ng isang mahirap na leksyon. Kinuha niya ang isang malinis na tasa mula sa isang lalagyan. Halimbawa, ang pag-aasikaso sa mga bisita. Tiyakin na ang lahat ay komportable. Inabutan niya si Tala ng isang bandehado na may lamang bagong timplang kape. Ihatid mo ito sa kanila sa library. At tandaan mo, isang magandang may bahay ang laging nakangiti. Ang simpleng utos ay parang isang sampal. Siya ang bisita. Siya ang magiging mapapangasawa ng anak nito. Ngunit sa kilos na yon, ang kanyang posisyon ay biglang ibinaba. Para siyang isa sa mga katulong na nagkataon lang na mas maganda ang suot. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit nilunok niya ang kanyang orgulyo. Marahil ito ay isang pagsubok lamang, isang paraan para makita kung siya ay karapat-dapat. Dala ang bandehado, naglakad siya pabalik sa sala na ngayon ay wala ng tao at patungo sa library kung saan nagmumula ang mahihinang tawanan ng mga kalalakihan. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nandoon si Bantayog, nakikipagtawanan sa kanyang Tio Ricardo. Sinubukan niyang tawagin ang pansin nito. Umasang sa isang tingin lang ay maiintindihan nito ang kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, lumitaw sa kanyang tabi si Doña Luningning. Hayaan mo na sila, Tala. Ang usapan ng mga lalaki ay para sa mga lalaki lamang, sabi nito, at marahang isinara ang pinto. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong naghihiwa sa kanyang puso. Muli, ipinaramdam sa kanya na may isang mundo
kung saan si Bantayog ay kabilang at siya ay nasa labas lamang, nakatanaw. Ang gabi ay lumalim at ang mga bisita ay nagsimula ng magpaalam. Bawat isa sa kanila ay binabati si Tala ng mga formal na ngiti. Ngunit nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin sa kanyang likuran. Nang sila na lamang ang natira, isang pagod ang bumalot sa kanya. Ang tanging gusto niya ay umuwi. O kahit man lang makausap si Bantayog ng masinsinan. Ngunit iba ang plano ni Doña Luningning. Nang ang mga katulong ay nagsimulang magligpit ng hapag, tumayo ang Donya na may awtoridad. Ang mga kalalakihan ay magtutungo sa hardin para sa isang baso ng brandy. Anunsyo nito, "Bantayog, samahan mo sila." Napatingin si Bantayog kay Tala, isang tingin na puno ng pag-aalangan at pagkakasala. May gusto itong sabihin, nakita iyon ni Tala sa mga mata nito. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Doña Luningning ang nagpatahimik dito. Sa huli, tumango na lamang ito at sumunod sa iba pang mga lalaki. Iniwan si Tala sa ilalim ng kapangyarihan ng ina nito. Dinala ni Doña Luningning si Tala pabalik sa kusina. Sa ibabaw ng malaking lababo, isang bundok ng mga pinagkainan ang naghihintay. Ngunit hindi ito ang mga eleganteng plato na ginamit nila kanina. Ang mga ito ay mas luma, makakapal, at tila may bigat ng kasaysayan. Sa pamilyang ito, naniniwala kami sa kahalagahan ng pagpapakumbaba. Sabi ni Luningning, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga plato. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpapakilabot kay Tala. Ang isang babae, gaano man siya kataas ang pinag-aralan, ay dapat matutong maglingkod. Ito ang pundasyon ng isang matatag na tahanan. Itinuro niya ang tumpok ng mga plato. Hugasan mo ang mga iyan, lahat ng iyan, mag-isa. Hindi makapaniwala si Tala sa kanyang narinig. Ang utos ay hindi lamang nakakababa ng puri. Ito ay malupit. Isang malinaw na mensahe ng kung saan siya dapat lumugar. Tumingin siya sa paligid, umaasang may tutulong sa kanya. Ngunit ang ibang mga katulong ay mabilis na yumuko at umalis. Tila natatakot na madamay. Pero, bakit po? Hirap na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil ito ang nararapat. Simpleng sagot ni Doña Luningning, para matutunan mo ang iyong lugar. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at naglakad palabas ng kusina. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng matinding liwanag ng ilaw. Nakatayo si Tala roon, hindi makagalaw. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng protesta. Ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang trabaho bilang isang arkitekto, ang kanyang pagiging isang malayang babae. Lahat ay tila binaliwala at niyurakan sa isang gabi lamang. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang tunog ng tawanan mula sa hardin ay umaabot hanggang sa kusina. Isang paalala ng kasiyahang hindi para sa kanya. Sa isang sandali, napatingin siya sa siwang ng pinto ng kusina. Doon, sa di kalayuan, natanaw niya si Bantayog. May hawak na baso, nakikipag-usap. Nagtama ang kanilang mga mata. 1 segundo, 2 segundo. Nakita niya ang pagkakasala sa mukha nito, ang awa, ang pag-aalangan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandaling iyon, marahan itong umiwas ng tingin at muling humarap sa kausap. Sa pagkakataong yon, gumuho ang puso ni Tala. Ang katahimikan ni Bantayog, ang kanyang pag-iwas, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng salita at utos ni Doña Luningning. Ito ang tunay na paghatol. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay tumama sa kanyang mga kamay, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Habang isa-isang sinasabon ni Tala ang mga antigong plato, ang bawat kuskos ng esponga ay tila isang kuskos din sa kanyang pagkatao.
Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak, humahalo sa bula at tubig sa lababo. Hindi ito ang pinangarap niya. Ang pangarap niya ay isang pamilya na tatanggap sa kanya, isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa dami ng kayang tiisin. Ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang puso, ng kanyang hinaharap, ay nasa labas lamang, nagpapakasaya, habang siya ay itinakwil sa isang sulok, binigyan ng tungkulin na hindi niya pinili. Ang pag-iwas ng tingin ni Bantayog ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Iyon ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang pag-ibig ay dapat sandalan, dapat proteksyon. Ngunit ang pag-ibig na nakita niya sa mga mata ni Bantayog kanina ay duwag. Tumigil siya sa paghuhugas. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Tumingala siya at sa salamin ng bintana, sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng basang-basa ang mga kamay, namumugto ang mga mata, at may bakas ng pagkatalo sa mukha. Hindi siya ito. Hindi ito ang babaeng pinalaki ng kanyang mga magulang. Hindi ito ang sinagtala na nagsikap, nag-aral at binuo ang kanyang sarili mula sa wala. Isang galit, dalisay at nag-aapoy ang pumalit sa kalungkutan sa kanyang puso. Ang galit na yon ay hindi lamang para kay Doña Luningning o kay Bantayog. Ito ay galit para sa kanyang sarili dahil pinayagan niyang mangyari ito. Dahil sa ngalan ng pag-ibig, handa siyang yumuko at magtiis. Dahan-dahan, kinuha niya ang isa sa mga natitirang plato sa tumpok. Mabigat ito at malamig sa kanyang kamay. Tumingin siya sa labas, sa siwang ng pinto, kung saan matatanaw pa rin niya ang anino ng mga nag-uusap sa sala. Ang tawanan nila ay tila isang insulto, isang pangungutya sa kanyang pagdurusa. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing linaw ng liwanag ng buwan. Hindi niya kailangan ng ganitong klaseng pag-ibig. Hindi niya kailangan ng ganitong pamilya. Humakbang siya palayo sa lababo, hawak pa rin ang plato. Naglakad siya palabas ng kusina, ang bawat yapak niya ay may bigat at determinasyon. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa usapan. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya, sa kanyang basang kamay, sa kanyang seryosong mukha at sa hawak niyang plato. Tumingin siya ng diretso kay Doña Luningning na ang mukha ay nagpakita ng pagkagulat at inis. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Bantayog na ngayon ay nakatayo. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Tala, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Bantayog. Hindi siya sumagot. Sa halip itinaas niya ang plato. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Isang simbolo ng tradisyon, ng pagpapakumbaba, ng kanyang itinakdang lugar sa pamilyang ito. At pagkatapos, binitiwan niya ito. Ang tunog ng nabasag na porselana sa mamahaling sahig na gawa sa Nara ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nakakabingi. Pinal. Binasag nito ang katahimikan, ang pagkukunwari, ang lahat. Tapos na, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, na lalong nagpagulat sa lahat. Tapos na ang pagsubok na ito. Hinubad niya ang singsing na may diamante na ibinigay sa kanya ni Bantayog. Ang singsing na dating simbolo ng kanilang mga pangarap, ngayon ay simbolo na lamang ng isang magandang kasinungalingan. Lumapit siya kay Bantayog at inilagay ang singsing sa nanlalamig nitong palad. Hindi ko kailangan ng singsing na ganito kung ang kapalit ay ang pagkatao ko. Sabi niya, tinititigan ito sa mga mata. Tapos na tayo, Bantayog. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Bantayog. Nakita ni Tala ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala na siyang maramdamang awa. Ang pag-ibig na walang tapang ay walang halaga. Tinalikuran niya ito at humarap kay Doña Luningning. Maraming salamat po sa hapunan, Doña.
At salamat sa leksyon. Ngayong gabi, natututunan ko po talaga kung saan ako lulugar. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya tuluyang tumalikod. Naglakad siya patungo sa malaking pinto. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ang mga pira-piraso ng basag na plato sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang basag na puso at basag na pangarap na iiwanan na niya. Wala nang luhang dumadaloy. Napalitan na yon ng isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Habang binubuksan niya ang pinto para sa kanyang pag-alis, narinig niya ang isang boses sa kanyang likuran. Isang boses na nanginginig sa galit. Hindi makapaniwala sa ginawa niyang pagsuway. Hindi pa tayo tapos, babae. Sigaw ni Doña Luningning. Ang kanyang pagkukunwaring pagiging mahinhin ay tuluyan ng naglaho. Nasisirain kita. Hindi lumingon si Tala. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palabas sa malamig na gabi. Palayo sa Hacienda de los Recuerdos. Palayo sa ginintuang hawla. Ang banta ni Doña Luningning ay humahabol sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Nagsimula na ang laban. At sa pagkakataong ito, handa siyang lumaban para sa nag-iisang bagay na hindi niya hahayaang muling makuha sa kanya, ang kanyang sarili. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda de los Recuerdos ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng nabasag na plato. Para kay Bantayog del Mar, ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng sala, hindi makagalaw, habang ang mga katulong ay nagmamadaling nililinis ang mga piraso ng basag na porselana, ang mga piraso ng kanyang nawasak na hinaharap. Nang sa wakas ay naigalaw niya ang kanyang mga paa, hindi ang kanyang ina o ang mga bisita ang kanyang hinarap. Umakyat siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at sumandal dito na parang isang taong tinakasan ng lahat ng lakas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang ritmo ng pagsisisi at kaduwagan. Sa kanyang palad, malamig at mabigat ang singsing na isinauli ni Tala. Tinitigan niya ito. Ang diamante ay kumikinang pa rin sa ilalim ng ilaw. Ngunit para sa kanya, nawala na ang lahat ng kinang nito. Ito na ngayon ay isang simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Dapat may ginawa ako. Paulit-ulit na bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Dapat ay nagsalita siya. Dapat ay pinigilan niya ang kanyang ina. Dapat ay sinamahan niya si Tala sa kusina at sinabing, "Ako na ang gagawa nito." O mas mabuti pa, dapat ay hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, "Halika na, umalis na tayo dito." Ngunit wala siyang ginawa. Nanood lang siya. Natakot siya sa titig ng kanyang ina, sa sasabihin ng kanilang mga kamag-anak, sa pagkasira ng isang tradisyon na ipinagmamalaki ng kanilang angkan. At sa kanyang pananahimik, pinili niya ang kanyang pamilya, pinili niya ang kanyang ina, at tinraidor niya si Tala. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Doña Luningning. Wala na ang galit sa mukha nito. Ang naroroon na lang ay isang malamig at kinontrol na ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagsigaw kanina. "Anong ginagawa mo rito at nagmumukmok?" tanong nito. Ang boses ay matigas na parang yelo. "Tumayo ka riyan. Huwag mong ipakita sa akin na apektado ka sa iskandalong ginawa ng babaeng yon." "Mama, mali ang ginawa natin," mahinang sabi ni Bantayog. Ang boses ay halos hindi marinig. "Sobra na ang ginawa ninyo sa kanya." "Sobra?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa Donya. "Bantayog, ginagawa ko ito para sa'yo, para sa pamilyang ito. Sinubok ko lang siya." Isang simpleng pagsubok ng pagpapakumbaba. At ano ang ginawa niya? Nag-iskandalo siya. Ipinahiya niya tayo sa harap ng lahat. Hindi siya karapat-dapat sa apelyido natin. She is not one of us. Ang bawat salita ng kanyang ina
ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, pinipilipit ang katotohanan hanggang sa ito'y maging isang bagay na halos kapani-paniwala na. Mahal ko siya, ma, giit ni Bantayog. Pagmamahal, muling tumawa si Luningning. Ang pagmamahal ay hindi sapat para mapanatiling buo ang legasiya ng mga Delmar. Kailangan mo ng isang asawa na naiintindihan ang kanyang lugar. Hindi isang rebeldeng walang respeto sa nakatatanda. Makinig ka sa akin, anak. Mas mabuti ng maaga pa lang ay nakita na natin ang tunay niyang kulay. Iniwan siyang muli ni Doña Luningning sa silid. Ngunit ang mga salita nito ay naiwan. Umiikot sa kanyang isipan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Si Tala, nakangiti habang umiinom sila ng kape sa isang maliit na kapihan sa Maynila. Ang kapehan, Dalisay. Simple lang ang lugar, malayo sa karangyaan ng hasyenda. Naalala niya ang sinabi nito. Dito, payapa. Walang maskara, walang pagkukunwari. Ikaw lang at ako. Ang tawa niya noon ay napakatamis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa para sa kanilang dalawa. Ang sakit ng pagkawala ay biglang naging napakatotoo. Hindi niya kayang mawala si Tala. Sa isang iglap, tumayo siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling bumaba. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ina. Kailangan niyang makita si Tala. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Minaneho niya ang sasakyan sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang kanyang isip ay lumilipad. Inihanda niya ang lahat ng sasabihin niya. Na nagsisisi siya, nalalaban na siya para sa kanila. Naaalis sila kung kinakailangan. Nakarating siya sa tapat ng apartment building ni Tala. Nakita niya ang liwanag mula sa bintana nito. Sa ikatlong palapag, nandoon lang siya. Ilang hakbang na lang ang layo. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa para bumaba. Biglang bumalik ang mga salita ng kanyang ina. Ang bigat ng kanyang apelyido. Ang takot na biguin ang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Paano kung hindi siya pakinggan ni Tala? Paano kung isara nito ang pinto sa mukha niya? Ang kahihiyan, ang pagkabigo. Nakatitig lang siya sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. 10 minuto, 20 minuto, 1 oras. Ang liwanag sa bintana ni Tala ay namatay. At kasabay nito, namatay din ang natitirang tapang sa kanyang puso. Malungkot niyang pinaandar pabalik ang sasakyan. Dala ang isang kabiguan na mas mabigat pa kaysa dati. Pagbalik niya sa hasyenda, dumiretso siya sa kanyang opisina, umaasang ang trabaho ang magiging takas niya. Ngunit habang binubuksan niya ang kanyang laptop, tumunog ang kanyang telepono. Isang kilalang business partner. Yog, napatawag lang ako, sabi ng nasa kabilang linya. Pasensya na sa abala. Narinig ko kasi may mga hindi magandang bulong-bulungan tungkol sa dati mong fiancé. Totoo ba ang mga naririnig ko? I just want to make sure our upcoming partnership is secure. Natigilan si Bantayog. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga bulong-bulungan, agad-agad, doon niya napagtanto. Ang banta ng kanyang ina kay Tala, sisirain kita, ay hindi lamang isang pagsabog ng galit. Ito ay isang pangako. At nagsimula na itong maningil. Ang mga unang araw pagkatapos ng gabing iyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ginugol ni Tala ang kanyang oras sa apartment. Sinusubukang ibalik ang sarili sa dati, na para bang ang Hacienda de los Recuerdos ay isang masamang panaginip lamang. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, sa mga plano at blueprints na dating nagbibigay sa kanya ng saya at direksyon. Ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay mailap. Isang umaga, habang nagkakape, bumigay siya sa tukso na silipin ang kanyang social media. Isang pagkakamali. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi sa paraang gusto niya.
Ang mga posts ay hindi direktang sa kanya, kundi sa mga social circles na konektado sa mga Del Mar. Ang mga komento ay tila mga bubuyog na handang manuklaw. Kawawa naman si Doña Luningning. The prospective daughter-in-law was apparently a psycho. I heard she came from nothing. Classic gold digger move. Nagtantrum when she didn't get what she wanted. My cousin's friend was there. Sabi niya, binasag daw ng girl yung priceless heirloom plate ng mga Del Mar. Walang modo. Ang bawat salita ay isang lason. Ang katotohanan ay binaluktot hanggang sa siya na ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Pinatay niya ang kanyang telepono, ngunit huli na. Ang lason ay naipasok na sa kanyang sistema at nagsimula na itong kumalat. Ang unang senyales na ang lason ay lumabas na sa digital na mundo ay dumating sa forma ng isang email, isang agarang pagpupulong kasama ang kanyang pinakamalaking kliyente para sa isang high-end condominium project na matagal na niyang pinaghirapan. Sa conference room, ang dating mainit na pagbati ni Mr. Aguirre ay napalitan ng isang malamig at formal na pakikitungo. Tala, I'll get straight to the point. Sabi nito, iniiwasan ng kanyang mga mata. The board has decided to put your project on an indefinite hold. Po? Pero bakit? Gulat na tanong ni Tala. Nasa schedule po tayo. The preliminary designs were approved. There are internal matters we need to review. Sagot ni Mr. Aguirre, ang mga salita ay maingat na pinili. Unforeseen circumstances will let you know when we decide to proceed. Alam ni Tala na kasinungalingan niyon. Ang unforeseen circumstances ay may pangalan, Doña Luningning Ilustre Del Mar. Nakita niya ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng kliyente sa biglaang pagbabago ng pakikitungo. Walang pruweba, pero alam niya, ang galamay ng mga Del Mar ay mahaba at makapangyarihan. Umalis siya sa opisina na parang isang zombie. Ang kanyang portfolio ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang proyektong yon ay hindi lang trabaho. Iyon ang kanyang patunay, ang kanyang obra. At ngayon, inaagaw ito sa kanya. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinagabihan. Tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan, si Chloe, umaasang makahanap ng kaunting karamay. Chloe, pwede ba tayong magkita? Kailangan ko lang ng kausap, sabi niya. Ang boses ay basag na. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Tala, pasensya na, sabi ni Chloe sa wakas. Ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan. Medyo busy kasi ako this week. And siguro it's best if you lie low muna for a while. Lie low? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tala, kahit alam na niya ang sagot. Narinig ko kasi yung mga kwento. Look, I know you, pero ang hirap kasing, basta, masyadong magulo. Ayokong madamay, Tals. I'm sorry. Ang tawag ay natapos, at kasabay nito ay ang pagguho ng huling pader na inaasahan niyang masasandalan. Kahit ang kaibigan niya ay naniwala sa mga kasinungalingan, nag-iisa. Ito pala ang pakiramdam ng mag-isa. Bumalik siya sa kanyang apartment. Ang apat na sulok nito, na dati kanyang santuwaryo, ay tila mga pader ng isang selda na unti-unting lumiliit. Napaupo siya sa sahig. Sa gitna ng dilim, yakap ang kanyang mga tuhod. Doon sa wakas, pumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. Humagulgol siya para sa nawalang pag-ibig, sa nasirang reputasyon, sa proyektong inagaw, at sa pagkakaibigang naglaho. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat pangarap na kanyang binuo ay isa-isang winasak. Si Doña Luningning ay isang anino na sumusunod sa kanya. Sinisira ang lahat ng kanyang mahawakan. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan. Walang kahit isang kamay na gustong umabot para sagipin siya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, habang ang lalamunan niya ay pagod na sa kaiiyak, isang tunog,
ang bumasag sa katahimikan. Ang pagring ng kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Ayaw niya sanang sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Marahan niyang pinindot ang answer at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hindi nagsasalita. Isang mahinang paghinga ang una niyang narinig. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses ng isang matandang babae, mahina at nanginginig na tila may takot na nararamdaman. Hija, si Nagdala Sandoval ba ito? Sino po ito? Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay paos. Huwag mo nang alamin kung sino ako, sabi ng matanda. Tumawag ako para magbigay ng babala. Alam ko ang sikreto ni Luningning. Mag-ingat ka sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Si Tala, na kanina lang ay nakalugmok sa sahig, ay dahan-dahang umupo ng tuwid. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng matinding pakikinig. Sikreto? Anong sikreto? Tanong niya. Sinisikap na itatag ang kanyang nanginginig na boses. Hindi ko masasabi sa telepono, sagot ng matanda. Masyadong mapanganib. Kung gusto mong malaman, makipagkita ka sa akin bukas. Sa simbahan ng Quiapo, pagkatapos ng misa ng 12:00 ng tanghali, magsuot ka ng pulang scarf. Mag-isa ka lang. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag, iniwan si Tala na tulala. Hawak ang teleponong nag-iingay na lamang ng dial tone. Isang patibong kaya ito? Isa na namang paraan ni Doña Luningning para lalo siyang ipahiya? Posible. Ngunit sa puntong ito, wala nang mawawala sa kanya. Ang kanyang reputasyon ay wasak na. Ang kanyang proyekto ay nawala. At ang kanyang puso ay basag na. Ang maliit na tsansa na malaman ang katotohanan ay mas mainam kaysa sa pananatili sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, suot ang isang pulang scarf, pumasok si Tala sa simbahan. Ang amoy ng mga kandila at insenso at ang mga bulong ng dasal ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Umupo siya sa isa sa mga huling bangko at naghintay. Ilang sandali pa, isang matandang babae, maliit at kuba na sa katandaan, ang umupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at paghihirap. Ako ang tumawag sa'yo, pabulong niyang sabi. Hindi tumitingin kay Tala. Bakit po? Sino po kayo? Ang pangalan ko ay Elsa. Ako ang dating punong kasambahay sa Hacienda de los Recuerdos. 50 taon akong nagsilbi sa mga Del Mar, hanggang noong 1 linggo. Bakit po kayo umalis? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Manang Elsa. Itinapon ako na parang basahan dahil may nabanggit ako tungkol sa dati. Ayaw na ayaw ni Doña Luningning na naririnig ang salitang iyon. Doon, sa loob ng sagradong lugar na yon, ikinuwento ni Manang Elsa ang kanyang nalalaman. Si Doña Luningning, ang babaeng kilala ng lahat bilang isang ilustre, isang pangalan na kasing kahulugan ng lumang yaman at kapangyarihan, ay hindi tunay na isang ilustre. Nakilala siya ng yumaong Don Rafael sa Maynila, kwento ni Manang Elsa. Isang simpleng dalaga lang daw na nagngangalang Luning. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Maganda siya, matalino, at ambisyosa. Mabilis niyang napaibig ang Don. Pagkatapos ng kasal, bigla siyang nagbago. Ang dating mahinhin na Luning ay naging si Doña Luningning. Naging malupit siya, mapagmataas, at laging may takot na tila may hahabol sa kanyang nakaraan. Habang nagsasalita si Manang Elsa, isang piraso ng puzzle ang nabuo sa isip ni Tala. Ang pagkasuklam ng Donya sa kanyang simpleng pinagmulan. Ang obsesyon nito sa mga tradisyon at patakaran. Lahat ay isang malaking pagkukunwari para pagtakpan ng isang bagay. Wala akong matibay na ebidensya, Hija. Pag-amin ng matanda. Mga bulong-bulungan lang na narinig ko sa mga kapwa ko katulong noon. Ngunit may isa akong bagay na maibibigay sa iyo. Kumuha siya ng isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa.
Ito ang address ng bahay kung saan siya unang nakita ng mga tauhan ng Don. Isang maliit na bahay sa isang mahirap na lugar sa Tondo. Baka sakaling may makita ka roon. Ang pag-asa na kanina'y isang sinulid lang ay naging isang lubid na maaari niyang kapitan. Niyakap ni Tala ang matanda. Maraming salamat po, Manang Elsa. Maraming salamat po. Kinahapunan, nagtungo si Tala sa address na ibinigay sa kanya. Ang lugar ay isang mundo na napakalayo sa gintong bato. Makikitid na eskinita, magkakadikit na bahay na gawa sa yero at lumang kahoy, at ang ingay ng buhay na simple, ngunit totoo. Natagpuan niya ang bahay. Halos guguho na ito, ang pintura ay tuklap-tuklap na, at ang mga bintana ay nakasara na, tila matagal nang walang nakatira. Habang tinititigan niya ito, isang matandang babae mula sa katabing bahay ang lumabas. Naghahanap ka ba ng kung sino, Ineng? Tanong nito. Opo. May nakatira po ba rito dati na nagngangalang Luning? Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Luning. Nako, matagal na panahon na yon. Ang ambisyosang si Luning. Ako si Flora. Kapitbahay nila ako dati. Isang kislap ng kagalakan ang naramdaman ni Tala. Naaalala niyo pa po siya? Aba oo. Paanong makakalimutan ng batang yon? Laging nagsasabi na aalis siya sa lugar na ito, na magiging reyna siya balang araw. Isang araw, hindi na lang namin siya nakita. Ang sabi, sumama sa isang mayamang lalaki, hindi na bumalik. Habang nag-uusap sila, naitanong ni Tala, may naiwan po ba siyang gamit? Kahit ano? Nag-isip si Aling Flora. Wala masyado. Nagmamadali siyang umalis Pero mayroon siyang isang bagay na ipinagbilin. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Sabi niya, ingatan daw. Punong-puno daw yon ng mga pinakamahalaga niyang kayamanan. Bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Ang lumang baul. Nasaan po ang baul na yon ngayon? Ngumiti si Aling Flora. Ipinagkatiwala niya yon sa pinakamatalik niyang kaibigan at pinsan, isang batang masipag at mabait. Matagal na rin silang umalis dito pagkamatay ng nanay ng pinsan niya. Ang alam ko, ang batang iyon ay namasukan bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa probinsya. Sino po ang pangalan ng pinsan niya? Tanong ni Tala. Halos hindi na makahinga. Ang pangalan niya, Elsa. Ang pagkatuklas na si Manang Elsa ang matandang tumulong sa kanya at si Elsa, ang pinsan na pinagkatiwalaan ng baul ay iisa, ay tila isang milagro. Agad na tinawagan ni Tala ang matanda. Sa una, ay nag-alinlangan pa itong aminin. Takot na, baka lalo lang siyang mapahamak. Ngunit nang marinig ni Manang Elsa ang tungkol kay Aling Flora at sa kwento ng lumang baul, isang pader ng pag-iingat ang gumuho sa kanyang puso. Nagkita sila sa isang maliit at ligtas na paupahan kung saan pansamantalang nanunuluyan si Manang Elsa. Mula sa ilalim ng kanyang kama, dahan-dahan niyang inilamo ang isang maliit na baul na gawa sa kamagong. Ang kahoy ay kupas na at ang mga bisagra ay kinalawang na. Isang tahimik na saksi sa mga dekadang nagdaan. Nakatago ito sa akin sa loob ng halos 50 taon, sabi ni Manang Elsa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang takip nito. Ang huling bilin sa akin ni Luning bago siya umalis ay wag ko raw itong bubuksan. Isang araw daw, babalikan niya ito. Pero hindi na siya bumalik. Nang mag-cruise ang landas nila sa Hacienda de los Recuerdos, hindi siya nakilala ni Luningning, o mas tamang sabihin, pinili nitong hindi siya kilalanin. Si Elsa ay isa na lamang sa mga anino ng nakaraan na kailangan niyang burahin. Inabot ni Manang Elsa ang baul kay Tala. Buksan mo. Karapatan mong malaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Tala
Habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul, ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Hindi ito naglalaman ng ginto o alahas. Ang laman nito ay mga piraso ng isang buhay na matagal nang ibinaon sa limot. Ang unang nakita niya ay isang bestida. Simple, luma, at may ilang mga sulsi sa laylayan. Isang bestida ng isang babaeng mahirap, malayo sa mga suot na damit ni Doña Luningning. Sa ilalim nito ay may mga litratong itim at puti. Isang batang babae na may malalaking mata at isang ngiti na puno ng pangarap. Si Luning. Sa isang litrato, kasama niya ang isang babaeng kamukha niya, marahil ang kanyang ina. Sa isa pa, kasama niya ang isang mas batang babae, si Elsa. Nakatayo sila sa harap ng isang bahay kubo. Ngunit ang pinakamahalagang laman ng baul ay nasa pinakailalim. Isang maliit na kwaderno na nababalutan ng telang kulay rosas. Isang talaarawan. Dahan-dahang binuklat ni Tala ang mga pahina. At sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unti niyang nakikilala ang totoong Luningning. Hindi isang donya, hindi isang ilustre, kundi si Luning. Isang dalagang lumaki sa hirap, puno ng pait at pangarap. June 12. Nakita ko na naman ang mga kotse ng mayayaman na dumadaan sa aming eskinita. Isang araw, sasakay din ako sa ganyan. Hindi na ako muling maglalakad sa putik. July 3. Sinabi ni nanay na dapat akong makontento. Pero paano ka makukontento sa wala? Pagod na akong maging wala. September 21. May isang lalaki na nagpakita ng interes sa akin. Si Rafael Del Mar. Mayaman. Mabait. Ito na ba ang pagkakataon ko? Kailangan kong mag-ingat. Ayaw niyang malaman na isa lang akong muchacha sa pinagtatrabahuan kong karinderya. Sinabi ko, galing ako sa isang simpleng pamilya. Hindi naman yun kasinungalingan, di ba? Ang bawat pahina ay isang pagbubunyag ng kanyang mga plano, ng kanyang mga takot, at ng kanyang nag-aalab na ambisyon. Isinulat niya kung paano niya itinago ang kanyang pinagmulan, kung paano niya inimbento ang isang kwento ng isang ulilang nagmula sa isang mahirap ngunit marangal na angkan. At sa huling pahina ng talaarawan, isang pangungusap ang halos nagpatigil sa paghinga ni Tala. Ibinigay sa akin ni nanay ang nag-iisa niyang mamahaling plato bago siya pumanaw. Ang sabi niya, ito raw ang magpapaalala sa akin na kahit gaano kalayo ang marating ko, huwag kong kalimutan kung saan ako nanggaling. Pero paano ko maaalala ang isang bagay na gusto kong kalimutan? Ang plato. Ang lumang plato na ipinahugas sa kanya. Ang platong binasag niya, biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang hindi makatwirang galit ni Doña Luningning, hindi lang dahil sa pagsuway niya, binasag ni Tala ang huling koneksyon nito sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Binasag niya ang simbolo ng inang kanyang tinalikuran at ng kahirapang kanyang kinasuklaman. Isang halo ng pagkasuklam at awa ang naramdaman ni Tala para sa babae. Naunawaan niya ngayon ang ugat ng kasamamaan nito. Isang malalim na takot. Takot na matuklasan, na mahusgahan, na maibalik sa putik na kanyang pinanggalingan. Samantala, sa Hacienda de los Recuerdos, si Doña Luningning ay hindi mapakali. Ang balita tungkol sa pag-alis ng kanyang matagal ng kasambahay na si Elsa ay nagdulot sa kanya ng kaba. Ang pag-alis ni Elsa, kasabay ng pag-iimbestiga ni Tala, ay hindi maaring isang pagkakataon lamang. Nagsimula siyang maging paranoid. Ang bawat bulong ng mga katulong ay tila isang akusasyon. Ang bawat tingin ng kanyang mga kaibigan ay tila isang paghuhusga. Pakiramdam niya ang mga anino ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting gumagapang pabalik para singilin siya. Hawak na ngayon ni Tala ang sandata. Isang sandata na mas matalas kaysa sa anumang kasinungalingan na kayang ibato sa kanya ni Luningning. Ang katotohanan, habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang,
kung paano niya gagamitin ang natuklasan. Isang katok sa pinto ng kanyang apartment ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa kanyang harapan, mukhang gusot, pagod at puno ng pagsisisi ay si Bantayog. Ang pagkatao sa likod ng pinto ay ang huling taong inaasahan ni Tala na makita. Ngunit siya rin ang taong isang bahagi ng kanyang puso ay patuloy pa ring hinahanap sa gitna ng gulo. Si Bantayog, nakatayo roon na may mga matang namumugto, damit na lukot at isang ekspresyon ng paghihirap na halos ikadurog ng natitira pa niyang puso. Tala, sabi nito, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Nag-alinlangan si Tatala. Ang pagbukas ng pinto para sa kanya ay tila pagbukas din sa sakit na sinisikap na niyang ibaon. Ngunit sa huli, tumabi siya at pinapasok ito. Ang apartment ay biglang naging napakaliit sa kanilang dalawa. Anong ginagawa mo rito, Bantayog? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Para humingi ng tawad, mabilis niyang sagot. Tala, patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng hindi ko nagawa, duwag ako. Naging duwag ako at alam ko yon. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. Lumapit ito. Sinubukang hawakan ng kanyang kamay, ngunit umatras si Tala. Huli na ang lahat para dyan. Sabi niya, ang sakit ay bakas na sa kanyang boses. Hindi pa. Paggiit ni Bantayog, ang desperasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko to. Tayong dalawa. Pwede tayong magkita ng patago. O kung gusto mo, pagkatapos nating ikasal, lilipat tayo. Malayo kay mama. Malayo sa hasyenda. Magsisimula tayo ulit. Napatitig si Tala sa kanya, hindi makapaniwala. Habang nakikinig siya sa mga salita ni Bantayog, isang malungkot na katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Ang bawat solusyon na kanyang inaalok, ang pagtatago, ang pagtakas, ay umiiwas lahat sa tunay na problema. Hindi mo pa rin naiintindihan, mahinang sabi ni Tala, umiling-iling. Ang problema, Bantayog, ay hindi kung gaano kalayo ang mararating natin. Ang problema ay hindi si Doña Luningning. Ang problema ay ang pananahimik mo. Ang problema ay nandito. Itinuro niya ang dibdib ni Bantayog. Sa loob mo. Handa kang tumakbo kasama ko, pero hindi mo kayang tumayo sa tabi ko at lumaban. Natigilan si Bantayog. Ang mga salita ni Tala ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Mahal kita, Tala, sabi niya, ang kanyang huling depensa. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Alam ko, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil mahal din kita, Bantayog. Pero hindi na sapat ang pagmamahal. Kailangan ko ng respeto. Respeto na hindi mo kayang ibigay dahil mas takot ka sa ina mo kaysa sa posibilidad na mawala ako. Ang bawat salita ay isang paalam. Alam na nilang dalawa iyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na masasabi, ng mga pangarap na hindi na matutupad. Paalam, Bantayog, sabi ni Tala. At sa pagkakataong yon, siya na ang unang tumalikod. Binuksan niya ang pinto. Umalis ka na. Di umalis si Bantayog na walang imik. Dala ang bigat ng isang huling pagkakataon na kanyang sinayang. Pagkasara ni Tala ng pinto, sumandal siya rito at hinayaan ang kanyang sarili na umiyak sa huling pagkakataon para sa lalaking minahal niya, ngunit hindi kailanman kayang ipaglaban siya. Nang tumahan siya sa pag-iyak, isang determinasyon ang pumalit sa lungkot. Tapos na ang yugto na yon ng kanyang buhay. Hawak niya ngayon ang katotohanan. Gagamitin niya ito hindi para manira, kundi para protektahan ang sarili niya at itama ang mga kasinungalingan.
Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Habang binubuksan niya ang kanyang laptop para simulan ang kanyang mga plano, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Galing ito sa Architectural Board of the Philippines. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Binuksan niya ito. Dear Miss Sandoval, this is to formally inform you that our office has received a formal complaint against you regarding alleged plagiarism and unethical practice concerning the Azure Residences project design. The complainant, represented by Illustra Del Mar Corp, has submitted documents suggesting significant similarities between your submitted plans and a pre-existing international design. We are hereby suspending your license to practice pending a full investigation. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang kanyang lisensya, ang kanyang propesyon, ang kanyang buong pagkatao bilang isang arkitekto. Ang nag-iisang bagay na hindi kayang kunin ni Doña Luningning sa kanya, ngayon ay nasa bingit ng pagkawala. Ang babae ay hindi lamang isang demonyo, isa siyang henyo sa kasamaan. Hindi nito sinira ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng tsismis lamang. Inatake nito ang pundasyon ng kanyang buhay. Ito na ang huling dagok, ang pamatay na suntok. Napaupo siyang muli sa dilim ng kanyang apartment. Wala na si Bantayog, wala na ang kanyang mga kaibigan, wala nang proyekto. At ngayon, wala na rin siyang lisensya, wala na siyang natitira. Sa gitna ng ganap na kawalan ng pag-asa, napatingin siya sa ibabaw ng kanyang mesa. Nandoon ang lumang talaarawan ni Luning, ang nag-iisa niyang sandata. Wala na akong pakialam sa tama at mali, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Gusto niya ng laban? Bibigyan ko siya ng gera, kasabay ng pag-iisip na yon. Isang sobre ang idinulas sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Isang makapal at eleganteng invitation card. The Del Mar family requests the honor of your presence at the annual charity ball for the benefit of the Gintong Batu Foundation. Isang paanyaya sa mismong gabi kung saan pararangalan si Doña Luningning. Isang malinaw na pang-iinsulto, isang hamon, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Tinitigan ni Tala ang card. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo na. Ang kawalan ng pag-asa ay nag-init, nagbago ng anyo, at naging isang bagay na mas matigas at mas malamig. Isang ngiti. Isang ngiting walang bahid ng saya, puno ng yelo at determinasyon, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang paglalakbay pabalik sa Hacienda de los Recuerdos ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Bantayog. Ang bawat kilometrong tinahak palayo sa apartment ni Tala ay isang kilometrong naglalapit sa kanya sa realidad na siya mismo ang sumira sa kanilang dalawa. Ang mga huling salita ni Tala, "Paalam, Bantayog," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang hatol na panghabang buhay. Pumasok siya sa mansyon na tila isang multo. Ang karangyaan ng lugar na dati niyang ipinagmamalaki ay isa na ngayong malamig at walang kaluluwang bilangguan. Ang bawat antigong kasangkapan, bawat mamahaling palamuti, ay tila nangungutya sa kahungkagan ng kanyang puso. Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa study room. Papasok na sana siya para sabihing tapos na ang lahat, nawala na si Tala. Nang marinig niya ang tono ng pananagumpay sa boses nito, napatigil siya sa labas ng pinto, nakikinig. "Oo, Severino, kumpirmado," sabi ni Doña Luningning sa kausap sa telepono. May halong tawa sa kanyang boses. Ang lisensya niya, suspendido. Tingnan natin kung paano pa siya makakatayo ngayon. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar. Akala niya siguro kaya niya akong banggain. Akala niya lang iyon. Nanigas si Bantayog sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Hindi na ito tsismis. Hindi na ito simpleng paninira. Ito ay isang kalkuladong pag-atake, isang planadong pagwasak sa buhay
ng babaeng minsan niyang pinangako ang poprotektahan. Ang kanyang ina, na buong buhay niyang tiningala, ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Nang matapos ang tawag at lumabas si Doña Luningning, nagkunwari siyang kararating lang. Ngunit ang pagtingin niya sa ina ay iba na. Wala na ang dating paggalang. Napalitan na yon ng isang halo ng takot at pagkasuklam. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang imahe ni Tala na umiiyak at ang matagumpay na tawa ng kanyang ina ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niyang makita mismo ang katotohanan. Hating gabi na, nang tahimik siyang nagtungo sa private office ng kanyang ina, laging nakakandado iyon. Ang santuwaryo yon ng kapangyarihan nito. Gamit ang isang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago, binuksan niya ang pinto. Sa loob, ang lahat ay nasa perpektong ayos, ngunit alam ni Bantayog kung saan magsisimula. Ang nakalak na drawer sa ilalim ng mesa nito, kinailangan niyang sirain ang lock, isang simbolikong pagwasak sa tiwalang matagal na niyang ibinigay sa ina. At doon, sa ilalim ng mga legal na dokumento, nakita niya ito, isang folder na may pangalang S. Sandoval. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Nasa loob ang lahat, mga kopya ng mga plano ni Tala, mga litrato ng isang halos kaparehong disenyo mula sa isang hindi kilalang arkitekto sa Europa, na halatang digital na minanipula para magmukhang mas nauna. Isang pekeng timeline, isang liham na may pekeng letterhead na naglalaman ng reklamo. Lahat ng ebidensya ay nandito. Isang perpektong gawa-gawang kasinungalingan. Isinara niya ang folder. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Dinala niya ito at tinungo ang silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong nag-aalis ng alahas sa harap ng salamin. "Ma," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Lumingon si Luningning, nagulat. "Bantayog, bakit gising ka pa? At ano yan?" Napansin nito ang folder sa kanyang kamay. Inilapag ni Bantayog ang folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito at itinuro ang mga dokumento. "Ipaliwanag mo to, ma." Sa isang iglap, nawala ang nangiti ni Luningning. Tiningnan niya ang mga papel. Pagkatapos ay ang sirang drawer sa isipan. At sa huli, ang mga mata ng kanyang anak. "Nang hihimasok ka sa mga gamit ko, huwag mong ibahin ang usapan. Sinira mo ang buhay niya, ang propesyon niya. Bakit? Sumigaw si Bantayog. Ang lahat ng kanyang pinigil na emosyon ay biglang bumuhos. Sa halip na magalit, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Ang kanyang matigas na tindig ay biglang nanghina. Ito ang Doña Luningning na bihirang makita ng mundo. Ang aktres. "Dahil mahal kita, anak," humagulgol ito. "Dahil ayokong makita kang masaktan ng isang babaeng hindi ka karapat-dapat." "Hindi yan pagmamahal, ma. Kasamaan iyan. Hindi mo naiintindihan." Sigaw nito pabalik. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. "Hindi mo alam ang pinanggalingan ko. Lumaki ako sa hirap, Bantayog, sa putik. Kinailangan kong lumaban para sa bawat mumo ng tinapay, para sa bawat hibla ng respeto. Ginawa ko ang lahat para itayo ang pangalang ito. Para mabigyan ka ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. At hindi ko hahayaan ang isang babaeng walang utang na loob, isang estranghera, na sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ginawa ko yun para protektahan ka, para protektahan tayo." Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pait, isang bersyon ng katotohanan na binaluktot para magkasya sa kanyang naratibo. Isang kwento ng isang biktima, hindi ng isang salarin. Natigilan si Bantayog. Sa isang sandali, naawa siya sa ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang takot ng isang batang babae na nagngangalang Luning na ayaw nang bumalik sa tondo. Ngunit ang awa na yon ay mabilis na napalitan ng imahe ni Tala, nakatayo sa kanyang apartment,
Matapang at mag-isa, ipinaglalaban ang sarili nitong katotohanan. Iniwan ni Luningning ang folder sa mesa at lumapit sa kanya. Niyakap siya. Patawarin mo na si Mama. Para sa atin din ito. Manahimik ka na lang, anak. Hayaan mong matapos na ito. Hayaan mong protektahan kita. Nakatayo lang si Bantayog, hindi gumagalaw, habang yakap siya ng ina. Ang kanyang isip ay isang malaking digmaan. Ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ang pag-ibig laban sa tungkulin. Ang babaeng mahal niya laban sa inang nagbigay buhay sa kanya. Humiwalay siya sa yakap, kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang wallpaper nito. Isang litrato ni Tala, nakangiti. Kuha noong masaya pa sila sa Kapehan Dalisay. Ang nangiti na yon, ang ngiting sinira niya. Nasa kanya na ngayon ang huling pagpapasya. Mananahimik ba siya at mabubuhay sa kasinungalingan? O gagawin niya ang tama kahit pa ang kapalit nito ay ang pagwasak sa sarili niyang pamilya? Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga pinakamayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa alta sosyedad ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamahahal na damit at alahas. Ito ang annual charity ball ng mga Del Mar, ang pinakahihintay na social event ng taon. At ngayong gabi, ang sentro ng lahat ay si Doña Luningning Ilustre Del Mar. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang isang plaque ng pagkilala bilang Philanthropist of the Year, naliligo sa liwanag ng spotlight at sa palakpakan ng mga panauhin. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Ito ang tuktok ng kanyang mundo, ang koronasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Maraming salamat sa karangalang ito, simula niya sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. Ang tanging hangad ko lamang ay ang makatulong, ang magbigay inspirasyon, at ang isabuhay ang mga tradisyong ipinamana sa akin ng aking marangal na pamilya. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Pumasok si Sinagtala Sandoval. Hindi siya nakasuot ng magarbong gown. Isang simple ngunit eleganteng itim na bestida lamang ang kanyang suot na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit o paghihiganti. Tanging isang tahimik na determinasyon. Ang bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Lahat ng mga mata ay napalingon sa kanya. Pagkatapos ay pabalik kay Doña Luningning. Ang musika ay humina. Ang mga palakpak ay tumigil. Natigilan si Doña Luningning sa entablado. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng purong galit. Paanong nangyari ito? Paano siya nakapasok dito? Naglakad si Tala sa gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin ang mga titig at bulungan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nasa entablado. Nang makarating siya sa harap, hindi siya sumigaw o nag-iskandalo. Sa halip, huminto siya at tumingin sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan kanina lang ay ipinapalabas ang isang AVP tungkol sa mga charity works ni Luningning. Sa isang senyas niya sa technical booth, kung saan naghihintay ang isang kaibigang handang tumulong, ang screen ay biglang nag-itim. "Magandang gabi po sa inyong lahat," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, kahit walang mikropono. "Patawarin ninyo ang aking pag-abala." Humarap siya kay Luningning. "Isang napakagandang talumpati, Donya." "Anong ginagawa mo rito?" "Guards! Ilabas ang babaeng ito!" Sigaw ni Luningning. Ang kanyang kontrol ay nagsisimula nang mawala. "Huwag po kayong mag-alala. Saglit lang po ito," sabi ni Tala, ibinaling ang tingin sa mga manunood. "Nandito lang po ako para magbahagi ng isang kwento.
Isang kwento ng inspirasyon tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Luning. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nakita ni Tala ang pagkasindak sa mga mata ni Luningning. Si Luning ay lumaki sa tondo. Pagpapatuloy ni Tala, puno siya ng pangarap, pangarap na makatakas sa hirap. Sa screen sa likod niya, isang itim at puting litrato ang lumitaw. Ang litrato ng isang batang luning, nakatayo sa harap ng isang bahay kubo. Ang mga bulungan sa ballroom ay lalong lumakas. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para maabot ang mga pangarap na yon, sabi ni Tala, habang isa-isang lumalabas sa screen ang mga pahina mula sa lumang tala-arawan. Ang sulat kamay ni Luning, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan. Nilikha niya ang isang bagong pagkatao, isang bagong nakaraan. Itinayo niya ang isang perpektong mundo na binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. At handa siyang sirain ng sinuman na maglalakas loob na tuklapin ang ginintuan niyang maskara. Si Doña Luningning ay namumutla na, nanginginig sa kinatatayuan. Ang kanyang perpektong mundo ay guguho na sa harap ng lahat. Wala akong kasalanan sa inyo, Doña, maliban sa isang bagay, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, puno ng isang kakaibang awa. Noong gabing iyon sa hasyenda, binasag ko ang isang lumang plato. Hindi ko alam na ang platong yun pala ang nag-iisang alaala na iniwan sa inyo ng inyong tunay na ina. Ang huling koneksyon ninyo sa nakaraan na matagal nyo nang tinalikuran at kinasuklaman. Ang huling mga salitang yon ang tuluyang nagwasak kay Luningning. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag. Ang plake na kanyang hawak ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Napahawak siya sa podium. Tila nawalan ng lakas. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng paghanga at respeto sa mga mata ng mga tao ay napalitan ng pagkamuhi, pagkaawa at pagkutya. Ang alta sosyedad na kanyang pinaghirapang akyatin ay siya ring magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang umakyat sa entablado. Si Bantayog. Nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa mga manonood at sa huli, kay Tala. Huminga siya ng malalim, handa nang tapusin ang lahat. Lahat ng sinabi niya, sabi ni Bantayog, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, ay totoo. Ang gabi ng katotohanan ay nag-iwan ng isang malawak na guho. Ang pamilyang Delmar, na dati isang turing matayog sa lipunan, ay bumagsak na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang mga pahayagan at social media ay napuno ng kwento ni Luning ng tondo. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang dumistansya. Ang mga kaibigan ay naglaho. Ang imperyong binuo mula sa kasinungalingan ay hindi kinayang malantad sa liwanag. Ilang buwan ang lumipas. Sa Kapehan Dalisay, ang lugar kung saan nagsimula ang maraming masasayang alaala, naupo si Tala sa tapat ng isang lalaking pamilyar, ngunit nagbago na. Si Bantayog. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malalim na kalmaduhan at isang bakas ng kalungkutan na marahil ay hindi na mawawala. Pagkatapos ng gabing iyon, siya mismo ang nagsampa ng ebidensya sa architectural board para linisin ang pangalan ni Tala. At siya rin ang humarap sa lahat ng resulta ng kanilang mga pagkakamali. Kamusta na si Doña Luningning? Tanong ni Tala. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, tanging isang tahimik na kuryosidad. Nasa probinsya siya ngayon. Ipinagbili na namin ang hasyenda. Sagot ni Bantayog. Nakatira siya sa isang maliit na bahay, malayo sa lahat. Hindi na siya lumalabas. Siguro, sa unang pagkakataon sa buhay niya, natuto siya ngang harapin ang sarili niya
nang walang maskara. May katahimikang namagitan sa kanila. Hindi ito ang awkward na katahimikan ng dati, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Tala, alam kong huli na ang lahat, sabi ni Bantayog. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. At hindi ako nandito para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong hindi ko na yon deserve. Nandito lang ako para humingi ng tawad. Isang tunay na tawad. Patawad dahil hindi kita naipaglaban. Patawad dahil hinayaan kong masaktan ka. Patawad dahil naging duwag ako. Tinitigan siya ni Tala. Sa wakas, ito na ang Bantayog na hinintay niya. Ang lalaking may sapat na tapang para aminin ang kanyang pagkakamali. Ngunit dumating ito nang huli na. Pinapatawad na kita, Bantayog, sabi niya. At sa pagsabi niya noon, isang mabigat na tinik ang nabunot mula sa kanyang puso. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Pinapatawad na kita, pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan nating bumalik sa dati. Masyado nang maraming nabasag, masyado nang maraming nagbago. Tumango si Bantayog. Isang malungkot ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam ko, ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka, Tala. You deserve all the happiness in the world. Magiging masaya ako, sabi ni Tala. At sa pagkakataong ito, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. At sana, ikaw din. Nagpaalam sila sa isa't isa, hindi bilang magkasintahan na may basag na pangako, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo at sinaktan ng tadhana. Ngunit sa huli ay natutong magpatawad at magpatuloy. Pagkaalis ni Bantayog, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Tala. Isang tawag mula kay Mr. Aguirre. Miss Sandoval, Tala, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng sigla. The board has officially cleared your name. In fact, they were so impressed by your integrity. The Azure Residences project is officially yours again. Kailan ka pwedeng magsimula? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang tunay na ngiti. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo si Tala sa rooftop ng isang mataas na gusali. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad. Dito itatayo ang Azure Residences, ang kanyang pangarap, na minsan ay winasak ngunit ngayon ay muling nabuo, mas matatag kaysa dati. Ang malamig na hangin ng umaga ay humaplos sa kanyang mukha. Malaya. Ito pala ang pakiramdam ng maging tunay na malaya. Malaya mula sa isang pag-ibig na kumukulong. Malaya mula sa paghuhusga ng iba. At higit sa lahat, malaya mula sa takot. Natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalagay sa iyo sa isang hawla. Gaano man ito kaganda o kaginto. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay sa iyo ng pakpak para lumipad. At kung hindi man dumating ang pag-ibig na yon, natutunan niyang sapat na ang sarili niyang mga pakpak. Sa kanyang pagtanaw sa pagsikat ng araw, isang bagong sinag ang tumama sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pangako. Ang kanyang pangalan, Sinagtala, ay hindi lang isang pangalan. Isa itong propesiya. Siya ang tala na may sariling liwanag. Isang liwanag na hindi kayang puksain ng kahit anong dilim. Tumunog ang kanyang telepono, isang bagong kliyente, isang bagong proyekto, isang bagong simula. Ngumiti siya at sinagot ang tawag, handa ng harapin ang bukas na naghihintay para sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang basag na sumpaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang paggalang sa sarili ay hindi kailanman dapat isuko, kahit pa sa ngalan ng pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya, hindi nangungulong. At sa huli, ang pinakamatibay na pundasyon ng ating kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtanggap ng iba, kundi sa pagtanggap at paglaban para sa ating sariling pagkatao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinagtala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,